Kung napansin niyo po mga kababayan, no, wala akong ipakita ngayon na wala akong ipakitang videos or di kaya mga post sa pages. Opinion ko to at alam kong napapanood ninyo, nakikita ninyo na noon at alam na po ninyo. Ganito po yan. Una nating makatanungan, nasaan na nga ba si Sara? Kasi kung naalala ninyo mga kababayan, pilit pong itinanggi nitong mga chinator. No? Alam naman natin kung sino yung mga chinator na Duterte Black na hindi daw sila nagtatanggol kay Sara. Hindi daw sila avid pa ni Sara. Pero chinator sila. Duterte Black nga tawag sa kanila eh. Ngayon, kung napansin nyo po mga kababayan, kung napansin nyo po mga kababayan, halos lahat po ng mga Duterte Black ngayon, senator or chinator, kinakasuhan at isa-isa nang makukulong. Ngayon, nasaan nga ba si Sara? Bakit man lang statement? Wala. Bakit man lang reaksyon na, bakit naman ganon, ginigipit, pinapahirapan? Bakit ni isang ganon wala? At bakit hindi siya nagpapakita at bakit wala siya sa Pilipinas? Yun ang tanong ngayon. 'Di ba mga kababayan, ang nilagay niya doon nung bago siya pumunta ng Dahig, 'di ba? May 2 hanggang May 15. Mga kababayan, May 30 na po. Nasaan po siya? Anyari? 'Di ba? Ano pong nangyari? Nasaan po si Sara? Kasi kung ipagtanggol siya nitong mga Duterte senators or senators, grabe po. Halos magkandarapa na nga si Bato eh. Halos nagkasugat-sugat na nga si Bato eh. Halos tinanggap na nga ni Robin na kasuhan siya ng obstruction of justice eh. Halos, di ba, magkaputukan na sa Senado para lang makaboto si Bato at mapalitan si Tito Sen para maligtas si Sara sa impeachment. Nitong mga senador. Pero ang tanong ngayon, bakit nung ang mga senador na ang nangangailangan ng tulong, dahil kinasuhan sila ngayon isa-isa, bakit ni isang, di ba? Bakit ni isang comment ni Sara at ni isang statement sa kanyang press release sa opisina niya, bakit wala man lang? At ultimo nga bulong, maskin bulong mga lang eh, wala kang naririnig. Yan ang tanong ngayon. Nagtatago na nga rin ba si Sara? Kinakabahan na ba siya? Dahil mga kababayan, kung naalala nyo po, no? Una pong sinampahan ng kasong plunder si Sara ni Trillanes at ng mga grupo ng mga sinamahan ni Trillanes. So nakakapagtaka po, kakasampa lang ng kaso kay Jinggoy, meron na agad warrant. So paano yung kay Sara? Mas nauna yun. So hindi nga ba kinakabahan na si Sara na baka siya ang sunod na dadamputin? Kaya nga ba hindi siya nagpapakita at hindi nagpaparamdam? Kaya nga ba hindi siya umuwi ng Pilipinas? Yun ang malaking tanong, mga kababayan. Isipin ninyong mabuti, kaka-file lang ng plunder complaint kay Jinggoy Estrada noong Huwebes. Kay Sara, matagal na po yung i-file ni Trillanes. So, bakit kay Jinggoy may warrant na? Bakit kay Sara wala pa? Hindi ba kaya surprise ito? Ayon sa aking narinig, sa aking mga source na alitap-tap, mukhang hindi nga daw umuwi si Lustay. Kasi nararamdaman daw at meron daw nag-leak, no? Meron daw nag-impormante itong si Lustay na siya na ang isusunod. Kaya nga ngayon mga kababayan, hindi po si Lustay nagpapakita. Susunod na nga ba? Eto mga kababayan, opinion ko lang to ha. Chismis lang ito, wag paniwalaan. Chismis lang po ito. Ayon sa aking mga source na mga alitap-tap, si Lustay daw ay susunod ng dadamputin. Kaya nga daw, hindi ito umuwi. At balibalita ko pa nga, ang sabi ng aking source na alitap-tap,
Inuutusan daw ni Baklang Homba na mag-file ng asylum sa Netherlands. Ayan na, ayun na, kwento lang, chismis. According sa aking source na mga alitap-tap, tawagin natin sa pangalang wag na, alitap-tap na lang. Tawagin natin sa mga pangalang alitap-tap. Hindi nga daw umuwi itong si Lustay kasi according sa informante ni Lustay, siya na daw ang sunod magkaroon ng waran pagkatapos ni Jinggoy. Kaya nga itong si Lustay nanatili sa Netherlands at hindi umuwi ng Pilipinas. Dahil daw, inutusan daw ito ni Baklang Homba na mag-file na ng asylum. Kasi nga, kung si Saldi ko daw nahirapang hulihin, bakit daw hindi gawin ni Lustay? Ayan na, mga kababayan, ha? Ngayon, ang katanungan, nasaan nga ba si Lustay? Diba? Bakit nga ba, mga kababayan, no? Bakit nga ba hindi nagpapakita si Lustay? Maskin man lang press-con, maskin man lang press release, ganyang opisina, kasi hindi naman tayo mga tanga, mga kababayan. Alam naman natin na kinasuhan na po isa-isa ang kanyang mga manok sa Senado. Biruin nyo, si Bato nagtago, si Bongo susunod na, si Jinggoy makukulong na, si Joel Villanueva susunod ng kakasuhan next week. Si Marcoleta may kaso na. Tapos susunod pa si Chis Escudero. Susunod pa si Robin Padilla. So, nasaan si Lustay? Mami J, hello po. Zen Zamora, hello po. Asaan si Lustay? Yun ang malaking tanong ngayon, mga kababayan. Diba? Na patay ka din ngayon, Lustay. Kasi mga kababayan, ulitin ko sa inyo sabi kasi, mga kababayan, dito, ito, mga kababayan, ako patay. Mukhang hindi magpapakita si Lustay, mga kababayan. Ramdam ko yan. Ito po, pakinggan nyo pakinggan nyo, mga kababayan. Pakinggan nyo po, mga kababayan. Ads lang. Napagdesisyonan ng House Committee on Justice na huwag nang buksan ang kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister. Ang NBI naman sinabi sa pagdinig na may lead na sila sa kinausap umanong hitman ng Vice Presidente. Saksi, si Ian Cruz. Nako! Ipinalabas sa impeachment hearing ng House Justice Committee ang videong ito ni Vice President Sara Duterte. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Ma'am Keisha, hello po. No joke. Ma'am Diana. Nandilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. May tuturing daw na inciting to sedition ang pahayag ng Vice Presidente ayon sa National Bureau of Investigation. Inciting to sedition. Pag sinabi nating inciting to sedition, mga kababayan, warrant po ang sunod niyan. At bukod sa inciting to sedition na yan, mga kababayan, na ifa-file ng NBI laban kay Sara sa pagbabanta niya kay PBBM. Kung naalala ninyo, eto pa, mga kababayan. Ito ha. Ito, wait lang. Ito. Wait lang ha. Ayan. Baka nakalimutan nyo, mga kababayan. Magandang umaga sa inyo lahat.
Nandito po kami ngayon. Kasama ko ang the Silent Majority Movement upang mag-file ng kasong plunder, graft at malversation laban kay Vice President Sara Duterte. Nako. At ang magpapaliwanag nito ay ang presidente at founder ng TSM na si Miss Josie Acosta. Yan. Magandang umaga. Kami po ng The Silent Majority, Silent Mobile Organization, ay kaisa ni former Senator Trillanes sa Sila. pagsasampa ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. Nako. Bilang civil society organization na ang hangarin ay ang pag-unlad ng Pilipinas sa pamamaraan ng maayos, tapat, makatarungan, makatao at patas na pamamahala. Tungkulin namin na panagutin ang mga opisyal na nagkakasala sa bayan. Si Sara Duterte ay marami ng paglabag sa batas, Nako. sa konstitusyon at sa tiwala ng mamamayang Pilipino na matagal nang pinalagpas at hindi na dapat palampasin pa. Nako. Ang mga reklamo namin ay ang mga sumusunod. 1. Plunder and malversation of 650 million pesos in confidential funds of the OVP and DepEd. Nako, This plunder. includes the charges already Plunder, 600 million sa DepEd. Patay ka diya. included in Ah. the Vilma Diagas affidavit. Number 2, plunder and malversation of 2.7 billion of Double City's confidential funds when she was mayor. Pangalawang kaso, plunder pa rin. Sa 2.6 billion na confidential fund niya noong mayor pa siya mula 2016 hanggang 2022. Kung nakita niyo po doon, 250 million, 400 million, 400, 400, 400, 400, and total of 2.6 billion. Pangalawang kaso niya, plunder pa rin. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, sabi ko sa inyo, kung kay Jinggoy nalabasan na ng waran, kay Sara pa kaya? Nako, kaya nga ba? Kaya nga ba si Sara hindi na nagpapakita ngayon kasi nararamdaman niya at natitiktikan na niya na siya ang susunod na aarestuhin sa kaso sa ombudsman? Patay ka din ha. Number 3, graft and malversation of 8 billion pesos worth of overpriced laptops when she was DepEd secretary. Napakadaming plunder mga kababayan. Unang plunder niya, 600 million sa DepEd. Pangalawang plunder niya, 2.6 billion na confidential fund noong mayor pa siya. Pangatlong plunder case niya ay yung overpriced laptop niya. Patay ka niya. Number 4, Pang-apat. graft and gross incompetence due to the more than $12 billion pesos of COA disallowances in DepEd when she was DepEd secretary. Nako, pang-apat. Graft and corruption. 12 billion sa DepEd na confidential fund. Isa na yan doon yung ginawaan nila ng peking resibo ang military na tumanggap daw ng 15 million. Ayan na nga mga kababayan, sinabi ko sa inyo puro yan, graft and corruption, plunder, lahat yan. Mabibigat mga kababayan. Number 5, Number 5. graft due to the 7 billion unliquidated cash advances when she was DepEd secretary. Number 5. Graft and corruption na 7 billion unliquidated noong siya or cash advance noong siya ang DepEd secretary. Sabi ko sa inyo mga kababayan, 5 na. Number 6, 6. graft and gross incompetence because only 92 classrooms were constructed out of a supposed target of more than 6,000 classrooms. Na kaso, graft na naman dahil sa 6,000 classroom, 100 plus lang ang nagawa. Saan ang pera napunta? Ayan na naman. Number 7, Number 7. ill-gotten wealth and non-declaration in her salon of
more than 2 billion pesos of deposits and other assets. Number 7, graph. Hindi pagdeklara ni Sara sa kanyang salin sa 2.7 billion. Nako po, patay ka na. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, medyo marami nga. Mamarites Mosne, hello po. 7. Plunder and graft and corruption, mga kababayan. Diyos mio, Marimar. Kaya sabi ko nga sa inyo, imposible na yan na nahuli. Tapos yung kay Jinggoy, kakafile lang, may warrant na agad. Paano yung kay Sara? Surprise nga ba? Kaya nga ba nawawala siya? Kaya nga ba hindi siya nagpapakita? Kaya nga ba maskin statement man lang or di kaya press release, wala. Ma'am Scarlett, may kalab shoutout po. Number 8, 8. bribery and corruption Mm. because she received money from a drug lord several times when she was mayor of Davao City. Number 8, bribery. Kasi tumanggap siya ng pera mula sa drug lord nung mayor siya po. Tangina, yan na, 8. Sunod. Number 9, Na. unfit to hold public office and betrayal of public trust due to the 2 incidents of public meltdowns while threatening to kill President Marcos. Number 9 na kaso. Diyos mio, Marimar. Yung pagbabanta niya kay PBBM. Naku po, patay ka na. Kay Lisa at kay Martin. 9 na kaso na. Sunod. Ang kadalasang depensa ng mga taga-suporta ni VP Supports Duterte ay na yung 650 million confidential funds na kinukwestiyon sa kanya ay barya lang kumpara sa mga nakuha sa mga maaaring flood control projects. Ang kadalasan daw na sabihin ng mga supporter ni Sarang Bobo, yan daw mga ninakaw ni Sara, barya lang. Yan daw ang laging depensa ng mga DDS na bobo. Barya lang ang ninakaw ni Sara kaysa sa mga ninakaw sa flood control. O suputang ina. Okay lang pala si Sara magnakaw, mga kababayan, kasi barya lang. Kaysa doon sa ninakaw sa flood control. O putang ina. Tapos yung mga nagnakaw sa flood control, halos lahat ng mga senador na kumampi sa kanya. Putang ina. Ganyan ang rason ng mga DDS. Barya lang ang ninakaw ni Sara kaysa sa ninakaw sa flood control na pondo. Putang ina. Yung kay Pulo nga daw, 51 billion, barya lang eh. Putang ina mga kababayan. Alam nyo, ganyang mindset. Okay lang magnakaw si Sara, 100 million, 200 million, kasi barya lang. Pero hindi nila alam na iba-iba. Iba-ibang klase ang pagnanakaw ni Sara. Putang ina kadalasan sa reaksyon ng mga DDS. Bakit nyo pinag-initan si Sara? Barya lang naman yung ninakaw niya kaysa sa ninakaw sa flood control po. Tangina barya lang daw. So okay lang, sige panakawin nyo ng panakawin kasi barya lang yan. Di puga. Yan ang laging rason ng mga DDS. Panakawin, yun ang panakawin. Bakit barya lang naman ang ninakaw ni Sara? Yung 100 billion, 600 million. Barya lang yan kaysa sa ninakaw sa flood control ni Jinggoy. Di ba? Sir Mil Villapuerte, or ma'am, what kind of reason is that? Barya lang yan kaysa sa mga ninakaw nitong flood control. Yung kay Sara, 600 million, barya lang yan. Hayaan nyo si Sara magnakaw. Kasi mas malaki ang ninakaw noong nasa flood control eh. Putang ina. Kaya nga ba mga kababayan, nagtatago si Sara ngayon? Kaya nga ba mga kababayan, hindi siya nagpapakita at hindi siya nagpaparamdam? Alam nyo na, mga kababayan. Pinakita sa gate na ito, na una, ang kabuoang halaga ng mga nilimos o nilaldas ni Sara Duterte ay mahihakanay sa mga pinakamalalaking flood control scandal. Kaya, diba? Kung isuma total daw lahat ng mga winaldas ni Sara, mas malaki pa sa nawala sa flood control na ninakaw. Tapos ang reaksyon ng mga DDS, hayaan nyo, barya lang yan. Mas malaki yung nawala sa flood control. Putang ina nyo, mga DDS, ang bubobo nyo, mga hayop kayo. Barya lang ang ninakaw ni Sara. Pero pag isuma total mo sa iba-ibang paraan kung paano siya nagnakaw, mas malaki pa sa nawalang pera sa flood control.
Tapos ang reaksyon ng mga DDS, hayaan nyo, barya lang man ninakaw ni Sara. Kasi mas malaki yung ninakaw doon. Nila Jinggoy, nila Villanueva, nila Chis Escudero, ni Martin Romualdez, mas malaki yun. Tapos pag isuma total mo, putang ina, mas malaki pa pala kay Sara. Tang ina. Kaya nga pa nagtatago siya ngayon. Nako!